Kailangan may tumubos sa atin. At yan ang ginawa ni Yesu Cristo. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Cristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa uno. Ito na, pakinggan nyo. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ang natanggapin ng mga hindi Hudyo. Sabihin sa katabi mo, hindi ka Hudyo. Hindi ka Hudyo. Gentil ka. Kasi noong unang panahon, dalawang klase ka ang tao sa pananaw ng mga Hudyo. Pag hindi Hudyo, hindi. Ano bang lahi yun? Okay, kasama ko tayo sa hindi. Okay? So, ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinapanatang Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kinakausap tayo ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kung hindi na mo tayo nakakarinig sa Diyos, hindi mo mapagtitibay, lalakas at lalalim ang ating pananampalataya. Bumasa pa tayo ng mga talata mula sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 6. Hindi makapagbibigay lubog sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwala may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong umahanap sa Kanya. Dahil sa pagsunod ni Abraham sa Diyos, itinulog itong katwiran ng Diyos kay Abraham. Sa aklat din ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 8. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya. Ito, pakinggan nyo. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Okay naman yung alam natin kung saan tayo pupunta. Sabi nga natin maganda. Pero may panahon pag tinawag tayo ng Panginoon, sinusubok niya ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa Kanya. May mga inuutos po siya na pag nagpakita ka sa sulat ng ending niya, kadalasan wala yung journey. It's the ending. Abraham, I will make you a multitude, a father of multitudes. Ending na yun. Ano mangyayari mula doon sa pagkakatawa hanggang doon sa layunin ng Diyos? Pero mananaig yan. So, yun yung kailangan. At madalas po, yan ang pagkukulang ng Iglesia ng Diyos. Alam nila kung ano gusto ng Diyos. Alam nila may kalooban ng Diyos. Alam nila may intention ng Diyos. Alam nila may plano ng Diyos. Ang nakakalimutan nilang itanong nila, paano? Kasi minsan natin pagpapalain tayo ng Diyos kung ano-anong ginagawa natin para maranasan natin yung pagpapala. Sino nga magpapala? Sino magpapala sa atin? Hayaan natin siya na magsabi sa atin kung paano. Okay? Dahil gusto ko magkaroon ng medyo malaking sasakyan. I think I was only 45. Sa 45, when we got it over. Na, 2007, 47 na tayo. So, nagtipray ako. So, tinulungan ako ng piyaman ko, tinulungan ako ng boss ko, tapos tinulungan ko ng misis ng 2 taon. Yan. Bayad sa inula. Wala. Nainova kami. Nagagamit na. Yung inova ko na meron kami ay 18 years na yan. Inalagaan talaga namin ang asawa. So, pwede ko pa akong ipangarewaya sa kumpuan na inova. Mabilis pa rin. Ito, ang mas. Diba, no? Maayos pa ako naman.
At dahil tinuruan ako ng Diyos, alagaan kung anong meron ako. Nanganak po yun. Nakikita niyo yung pulang kotse na malitan. Dito pinigay lang sa amin. Akala kasi nila 16 na ako eh. Hindi, 15 ang taon ako. Tama-tama. Kasi nung nag-60 ako, 2020, nagkaroon ng pandemya. Hindi gamit ko ng maliit na kotse. Dali mo lang, di ba? Dali mo lang. Grabe, paupayan na natin sa kanyang pag-iisip. Ang gawin mo natin, tututin mo ang inuutos niya. Agad na, paupayan. Isip tayo ng isip na sino ng app na isip sa kakaisip. Ako hindi na ako nag-iisip minsan. Niisip ko lang kung anong araw ko dadalhin sa palo ng misis ko. Diba na mga ganyan. Kailangan namin yung pamasahe sa States. Sige lang, hindi ako titigil. Pagpapasok, hindi ako titigil sa mga ginagawa ko. Kasi, ang pinaglilingkuran ko, hindi naman tao. Diyos. Diyos na may-ari ng langit at lupa. Kung siya may-ari ng langit at lupa at anak niya ako, eh di tagapagmana ako. Tama ba? Kailangan mo mabago yung paniniwala natin ng ugat eh. Hindi mo tayo humingi sa Diyos anytime. At pag hingi natin, tinuturuan niya tayo maghintay. Tinuturuan niya tumatag ang ating pananampalataya tulad ng ginawa niya kay Abraham. Sinasabi ko natin, Abraham was a father of faith. Why? Ano? Sinubo ko yun. Ang dami. Ang dami pagsubok. Isa na po ito. Kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Okay? Pumunta si Abraham sa lugar na sinabi ni Lord dahil sinabi ng Panginoon sa kanya. Huwag tayong gumawa na hindi sinabi ni Lord. Papalpak ko. Papalpak. Alam ko. Sinasabi ko. Nasa 75 kaunggulan noon si Abraham. Sumama sa kanya ang pamangkin niya, si Lot. Sila po ito lalaki. Lot ko yung anak ni Cristo. Si Lot. Lot, kasama na niya ang asawa niya si Sarai at ang lahat ng ari-arian ng alipin na tipo niya sa Haran. May pirmahan si Abraham. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa malaking puno ng More, roon sa Sikem. Nang panahon yun, naroon pa ang mga Pioneer. Pagkatapos, nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi sa kanya, ang lupain ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo. Kaya gumawa ka ng altar. Kaya gumawa ng altar si Abraham para sa Panginoon. Mula roon, lumapit sila sa bundok ng silangang Bethel at doon sila nagtayo ng tolda. Dalawang bagay yung nakita ko rito yung altar, nagtayo sila ng tolda. Ang altar ay isang bagay na kung saan inaalala mo ang Panginoon kung ka nakikipag-usap, nagpapasalamat. At nagtayo si Abraham ng isang altar upang magpasalamat sa Diyos dahil nag-umpisa na ho yung journey nila. At ganyan din, nagtayo sila at doon sila nagtayo ng tolda sa kalagitnaan ng Bethel at Ai. Ang Bethel ay nasa kanluran at ang Ai naman ay nasa silangan. So, nagtayo sila ng tolda. Ang tolda ay isang sakisan ng pag-ibig ng Diyos, kaharian, at pansamantalang kalagayan ng kaligtasan ng natin. Kasi hindi naman permanent ang tent, di ba? Palipat-lipat. God has blessed Abraham, but he lived as a nomad. Alam niyo nomad? Nomad. Parang hindi siya rebelde, pero para sa NBA. No permanent address. Yan ang nomad. Palipat-lipat sila. So, nakatira lang sila sa tent. Pero ang tent na ay sumasag-isa sa kaharian ng Diyos sa pag-ibig ng Diyos. At yung pansamantalang kalagayan ng isang katawan. Pero ang tolda pong ito
ay nakatayo sa gitna, kalagitnaan ng Bethel at Ai. Ang Bethel ay nasa kanluran at ang Ai naman ay nasa silangan. So habang sinabasa ko ito, isip ako ng isip, ano ba makukuha ko kung yung tolda ay nasa gitna ng Bethel at Ai, sa kanluran at silangan? May pinaalala ko sila sa akin. Salmo 103 talatang 22. Kung gaano kalalo ang silangan sa kanluran, ganoon din na inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. As far as east of the west, ganoon din po niya inilalayo ang kasalanan sa atin. Yan po yung personal na nakita ko sa mga talatang ito. Kung saan ka naroon, tutulungan ka ng Diyos. Nakita mo ang nais niya. Kung nakatibig, ito patawad. At isa pa, makita natin ang ating pagkakamali. Sa gayon, maibaling natin ang ating tuon sa Diyos. Gumawa rin doon si Abraham ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal muli siyang lumapit, nagpatuloy sila sa paglalakbay patungo sa Negev. Ito na po yung pagsubok. Ngayon, nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan. Kaya pumunta si Abraham sa Ehipto, pala tao pa, Ehipto, para roon muna manirahan. Na paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abraham sa kanyang asawa, "Sana, maganda ang Abraham." Huwag pakisabi mo mga kasama sa mga. So, binulungan ni Abraham si Sarah. Sarah, maganda kang babae. Kapag nakakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita. Kaya, papatayan nila ako para makuha ka nila. Mabuti siguro sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako makahin. At para maging mabuti ang pagkitungo nila sa akin dahil sa iyo. Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita na ang mga Ehipsyo. Nakita na ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarai. At nang makita niya ang mga opisyal ng Paraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. So nakita muna ng mga tauhan ng hari, Sarai. At nagtabuhan sila sa hari, sa Paraon, kung sabi, ang ganda ni Sarai. May bagong dating. Hindi pa sila nagsunod. Hindi pa. Ang ganda. Pwede bang tumayo yung magagandang misis? May magagandang misis. Misis, maganda ka ba? Bakit mo bumahan? Asan yung magagandang misis? Ayaw tumayo. Ano? Ayaw. Ang kagandahan nyo ay hindi lamang nagbubula sa pangkabastaan nyo. Ngunit nagbubula ito sa pananampalatayang ibinigay sa inyo. Pananampalatayang ibinigay sa inyo. Hindi ginawa mo doon, kahit dati tumayo. Hindi mo payabangan ang amin na maganda sa kami. Okay? Hindi ko payabangan mo. Pero wag na ito mag-usap. Maganda ako. Diba? Pero pag tinatawag, tumayo yung magaganda. Tumayo yung mga gwapo. Diba? Bilis ni Kon. Bilis ni Kon. King. Kasi kung ibinahagi ng Diyos, says of Christ sa atin, pati yung beauty na kagandahan na ibinahagi nyo sa atin, wag mo natin ipagkait sa ibang tao kasi nahihiya tayo. O hindi tayo naniniwala. Kailangan magbago ang paniniwala natin. Mrs. Guapo ba Mr. mo? Mr. Guapo ba Mrs.? Guapo ba? Mr. Maganda ba Mrs. mo? Diba? Pero
huwag kang magsisinungaling. Diba? Eh si Abraham nagsinungaling, baka patayin nila ako pag nalaman nila misis kita. Sabihin mo, kapatid kita. Pero sa totoo mo, half-sister na si Sarah. Half-sister na. Pero dahil half, di ba, ang katotohanan, pagkalahati lang, it's still alive. Pero hindi mo yun ang premise eh. Hindi yun eh. Hindi yun eh. Dahil sa kapakanan niya, Abraham, na papapatayin nila ako pag nalaman nilang asawa kita. Eh, ang ganda-ganda mo. Sabihin mo, kapatid kita, para ituloy nila ako at protohin nila ako ng maayos. Kaya gano'n ako, ay siya ko yung kwento, gano'n na nangyari, nakita ng paraon ng kagandahan ni Sarah. Nagtitinda ba siya ng pagkain? Sarah pa rin. O gusto niya ng ulam, ha? Binigay kay Sarah. Yan. So nakita, at gusto siyang maging kabahagi ng mga concubine ba yan? O Karen? Yung Karen ba yung paraon? O sabihin na natin, gusto niya asawahin si Sarah. So ang ginawa, nagagaluhan si Abraham. Pero kapatid eh. Parang, ano ba sa Tagalog ng dowry? Parang gano'n. Soul. Yan. Binigyan ng asno, binigyan ng kambing, binigyan ng tupa, binigyan pa ng alipin. At kung nakita ko yung alipin, siguro din sa alipin binigay kasama si Hagar. At sa kanyang kwento. Diba? Ano naman, di ba? Kasi si Hagar na Ehipsyo. So, binigyan siya ng tupa, siya namigis na ng tupa. Huwag lang yung anak, okay? Anak, masarap yung punta. Lamb chops, masarap yun, di ba? Mas okay yun kasi baboy at ano. Kambing, sino ang gusto ng papaitan? Aldereta. Okay. Asno, ano yung asno? Donkey. Donkey. Maganda